Hello ulit sa ating lahat. Ayan, so ako ulit si Auntie Arlene. So sasagutin tayo dun sa tanong ng isang sisi natin about dun sa deduction daw ba niya, kung tawag dito, kung lahat ba daw deduct at walang allowance. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Ganun. So, yun kasi is based po yun sa agency natin. Laging sa agency, kasi lahat po talaga magsa-start tayo sa agency. So, kung ano yung policy ng agency, ganun yung susundin natin. So, iba-ibang agency dito sa Singapore is iba-iba yung way nila ng pag-deduct sa atin. So yun, kung tatanungin mo is based sa experience ko po, based sa agency ko is opo. Bali, nung time ko, way back 2019, 3.5 months, bali parang 4 months na yun kasi nag-agent ako. So yun, yung buong ko na yun is, buong salary ko is deduction. Wala po akong tawag doon nakuhang sweldo. Talagang yun, deduct talaga nila. Pero meron akong allowance kasi during my time kasi pagka under deduction ka wala kang day off. So, yung pag wala ka kasing day off, ang tinatawag kasi ng allowance, may video din ako dyan kung ano yung tungkol din sa allowance, panoorin nyo na lang po. Medyo latest yun na video na yung about sa allowance is yun yung, for example, every week kasi may day off tayo na isang beses sa isang buwan. So, sa loob ng isang buwan, may isang beses sa loob ng isang linggo. So, pag sa isang buwan is may 4 na beses tayong day off. Ngayon, kung hindi mo yun gagamitin yung day off mo, babayaran ni employer yon. Pero hanggang 3 beses lang pwedeng bayaran ni employer. Yung isang day off natin sa isang buwan is hindi yung pwedeng bayaran, talagang magde-day off tayo guys. Kasi yun yung policy nila since last year. In-implement dito na kailangan ang mga helper is may isang day off sa isang buwan talaga. So yun, kaya kasi alam nila dito na pwedeng bayaran ni employer yung day off. Pero yun nga, in-implement talaga nila na hindi pwedeng bayaran yung isang beses na day off sa isang buwan. Kailangan mag-unwind ni helper. So yun, kaya kain tayo. Kain ako ng apple. So yun, tawag doon, doon sa tanong mo sisi, yan ay depende sa agency mo. Meron akong video dyan nung agency bound to, dun sa playlist ko, agency bound to Singapore, yung kay Sis Rose, meron siyang binanggit na Jake agency sa Pilipinas na sabi niya is parang 500 lang yata ang dinideduct sa niya noon, sa salary niya. So usually kasi pag mga first timer 600 ng pinakamababa dito na minimum wage ng first timer. So kung 500 lang yung dinideduct, meron ka pang 100 na masisave sa allowance mo, masisave sa sweldo mo, plus iba pa yung allowance mo. Ang allowance mo is depende yun pag during interview kinausap ka ng employer mo na kailangan nila yung ibang day off mo, hindi mo pwedeng day off yung buong isang buwan. So for example, sabihin ng employer na pwede bang 2 times a month ka lang mag-day off, tapos yung 2 beses sa isang buwan is babayaran namin. Magpa-plus pa yun. Usually kasi ang per day ng mga first timer is, for example, 600 a month ka, tapos i-divide mo yun sa 26 days. Tapos yun yung magiging per day mo. So parang pumapatak yun ng $23 per day. So pag $23, yung $23 times 2, kung babayaran niya yung 2 beses na day off mo sa isang buwan, so magiging 46. Yun, i-multiply mo yun sa palitan natin ngayon na 41 pesos per $1. So yun yung magiging allowance mo, plus yung 100 na yung kay Sis Rose yun na agency niya dun sa Jake agency. Pero kung yung sa agency ko is lahat talaga yun nila, kuha talaga, deduction talaga yung sa akin, yung sa sweldo, yung hanggang sa matapos yung deduction mo, ganun. Pero yun nga, ang allowance kasi na sinasabi sisi is yun, depende kung paano yung nyo na employer, yung setup nyo sa day off mo. Kasi pagka lahat yung day offan mo yung 1 month mo, ibig sabihin wala kang allowance kasi nga lahat day offan mo. Pero kung yung 2 months lang, 2 times a month lang, yun may makukuha ka na 2 araw na sahod mo. So yun yung parang magiging allowance mo. So yun yung sisi. So sana malinaw. Kung hindi pa rin malinaw sa'yo, comment ka lang, ganun. So tawag dito,
Kaya maganda din dito. Kaya kung ako sa'yo, pag mga first timer, nire-recommend ko talaga na mag-start kayo ng 2 beses na muna sa isang buwan ng day off. Tapos yung 2 beses, pabayaran nyo sa employer nyo. Para, kasi nga sabi ko sa inyo, kahit under salary deduction kayo, 1 beses sa isang buwan talaga dapat may day off kayo. So ano magiging allowance nyo paglalabas kayo kung wala kayong perang hawak? So dapat ang gawin nyo talaga dyan is, maliban sa dapat meron kayong dalang pocket money or budget dito na galing pa sa Pinas, is dapat yun nga, pabayaran nyo yung para next month, kahit wala man kayong sweldo, at least meron kayong bayad the employer yung day off nyo. So yun yung panggastos nyo, ganun, pag nag-day off kayo. Kasi para sa mga nagtatrabaho na dito, sanay na kami na parang okay lang yung ganun yung nagagastos pag lumalabas kami, kasi nga mayroon na kaming dollars. Pero pag mga tulad yung mga first timer or hindi pa talaga ganun katagal dito, sa pamasahe pa lang more or less kasi gagastos kayo ng $8 or palagay mo $10. Syempre pag una pa lang yan, gusto nyo makapunta kayo sa mga tourist spot dito, so medyo marami yun, medyo yun, sa pamasahe pa lang kung saan kayo makakarating, diba? So yung palagay mo $10. Ang $10 ito guys is para lang yun sa MRT card o yung sa EasyLink card na tinatawag nila. So gagastos na agad kayo ng 410 pesos noon. Sa pa lang yun, sa pamamasahe, ay pagkain nyo pa, diba? Buong araw kayo na nasa labas. So kaya yun, plus pa sa nyo, sa data nyo. Kailangan nyo magpa-load ng data pag nasa labas kayo, kasi syempre paano nyo naman kakontak yung mga friends nyo na saan kayo mag-meet up kung wala kang pang sa kanila, kung wala kang wifi. Merong wifi sa mga MRT station, pero hindi ka naman magsistay ng matagal sa mga MRT station. Mag-aano ka, magpupunta kayo kung saan kayo mag-meet up, diba? So yun, kaya magastos din siya pag nasa labas ka. Kaya kailangan talaga pabayaran mo yung sa starting yun. Pagkatapos mo naman ng kontrata mo, nakatagal-tagal ka naman ilang buwan sa employer mo, kung tingin mo naman mabait yung employer mo. So pwede, kung gusto mo every week na mag-day off or kausapin mo lang sila na maayos, baka sakaling consider din naman nila. Pero yun nga, mas okay talaga na kahit 2 beses na muna day off mo. Wag kayo kumuha nung isang buong buwan, kumbaga every week kayo mag-day off. Diyos ko guys, ang laking gastos nun para sa inyo. Nagsisimula pa lang kayo. Kumbaga relate ako dyan sa sitwasyon nyo na bago nakaalis ng is nagkautang or talagang walang-wala. Naku, pagdating nyo dito, kasi syempre may video ako dyan, hanapin nyo. May video ako dyan na yung about sa allowance, magkano yung nagagastos dito. So yun, kaya dapat kailangan maging practical muna kayo, tiis-tiis muna, ganun. So, para hindi na kayo magproblema ng gagastos niyo pag nasa labas kayo, diba? So, yun lang.